If you fully obey the Lord your God. But what does full obedience look like in a world of compromise? Is it possible to follow God completely when everything around you says, do it your way? God doesn't ask for half-hearted faith. He asks for hearts that listen. Because true growth doesn't begin with action. It begins with surrender. Could it be that your next breakthrough is on the other side of obedience? Obedience isn't about control. It's about connection. And growth, it follows trust, always. If blessings follow obedience, what's been waiting on the other side of your yes? Find out the truth? Only here on Good Morning Pastor. Good morning once again mga kapaglaom, and saka malipayong adlang ipapawalay tungod kay atong makauban karon ang atong usa ka higala, ang atong direktor sa Adventist Mission sa North Central Mindanao Conference, Ulilayan, Pastor Vincent Baraguna. Good morning, Pastor. Good morning. Morning. I really like his last name, Baraguna. Baraguna. Murag ka ng astig kayo, Pastor. Samo pa, Garden Tools, Baraguna. Garden Tools, Baraguna. Lagi ba? Baraguna. Nitibo manggod kayo. Pero it sounds like, to me, it sounds Latino. Murag Barcelona. Di ba, Pastor? Pastor, good morning again to you. Actually, Pastor, ang itong topic karon is obey and grow. And natay text of the day nga. Ato yun siyang, maragya naka-anchor ang ato ang topic today. It's found on Deuteronomy 28:1-2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you. Na ay condition. If you obey to the Lord your God. If you obey. Pastor, what does it mean when we say fully obey to the Lord? Okay, first of all, mga ikugsuri sa akong tingog, Kimrod. Okay, kay Pastor. Kaya kisuga mo ng base, kaya akong tingog ba? Anyway, with regards to obedience, ang obedience yun is isa yun na sa una nga gipangayo sa Ginoo sa tao. And as what we can see, even in the book of Genesis, ang kahalusan nato ginahunaw na ang issue dito nga nakasala ang tao is tungod silang pagkaon sa prutas. But no, it was not about the fruits. So it was about disobedience. It was about their disobedience sa mando sa Ginoo. So it is really a foundational thing, especially we as believers sa Ginoo, nga kinahanglan we need to obey. And if we're going to look at the foundation, background pud ani nga story sa book of Deuteronomy, this is the time when si Moses was about to end ang iyang career sa pagdala sa mga tao. Kaya gipasa na niya kang Joshua. Yes. And after morning, ang book of Deuteronomy, napuno na niya, especially ang chapter 28, napuno na siya og blessings and curse. Balik. If you will follow this, inaani mo may tabo ninyo. But, kayo mong basahon ang whole chapter na sa last verses sa chapter 28. If dili po ninyo i-follow, mo po ninyo mahitabo ninyo. Yung mga consequences. Yes. It is the same with what God did during the time of Adam ba nga. Nakoy ihatag ninyo, kani kauno ninyo tanan, pero sa tanang kahoy, ayaw lang ni kahoy kay kung imo ning kaunon, you will surely die. So, pakita nato gyud nga God really wants full obedience sa ato ang tanan. Yes. Pastor, nganong gusto man gyud sa Dios nga tumanon iyang kasuguan? Lagi, Pastor ba? Pwede rin kung atong tanawon bitaw, nganong gusto niyang tumanon ang iyang mga sugo? Anya, Pastor, conditional siya. If you love me, right? Kay ang Ginoo gyud, it is in His interest that makita niya ang mga tao nga may imong malipayon. Like, let's give an example to Adam and Eve. Giingnan niya si Adam and Eve, out of all the three, ayaw ninyo og
kauna ninyo and gawas. kana lang nasa tunga. Now, ang question, if we're going to look para at least makuha na to ang principle gyud sa obedience bitaw. Nga why did God commanded Adam and Eve in the first place nga ayaw lang didto. Kung sa mga ginaa didto sa Unya ang kahoy. tao na ba pastor kay kung unsay ginabawal mo paikal ka sa mind kay nakoy nabasan wing na ang mind daw dili gyud daw siya ka take og negative things. Yes, because we are born to do good things gyud. Kasi Adam kon biya gyud sila. They were made perfect. They were made in perfect. God's They were made image. good. So ang ilang una-una gyud is good. Ang Ginoo dili niya gusto nga Makorrupt ang mind. makurap ang una-una sa tao. That's why if we're going to look at the story sa kang Adam, gingnan siya sa Ginoo nga ayaw kauna. Now, the book of Patriarchs and Prophets tells us nga one thing anong dili gusto sa Ginoo is because during that time, di ba, nahulog na ba si Satan? Lagi. Pagkahulog ni Satan, sa tibuok yuta, especially in that garden, walay laing pwede magamit ang yawa nga pwede siya makatintal dito ra gyud atong kahoy of tree of knowledge of good and it means God put a hedge sa himuon sa yawa nga karon pwede man ta matintal sa yawa bisan asa ta but during that time dito ra gyud atong kahoy. Correct. Pero giingnan na sila sa Ginoo nga pagbantay lang mo. Pero ayaw lang gyud ninyo. I mean ko atong tanawon simple ra gyud kayo nga kaman gyud. Pwede mas makakaon sa laing fruits. Lagi Ganon dito man gyud, di ba? Curious na kung anong pinagbabawal sa iyong gagawin. Pastor, how does obedience help us to grow in our faith? Kay napapag-iingon sa uban, Pastor, nga you only live once, di ba? YOLO. And then make mistakes so that you will grow. Kuwan man siya, Pastor, kanang contrasting ba niya siyang idea? Or Kanang question nga, how does obedience make us grow? Dako gid siya tapang. Especially, right now, we have a 1 year and 1 month old child. And we are reading karon ang book nga Child Guidance. And I was so amazed sa pagbasa nako. And gusto na nako ibasa is because grabe po di kay siya gyud ka importante. Tungod kay ingon diri sa chapter 11 sa Child Guidance. Begin the teaching early. Ingon niya, obedience to parental authority should be inculcated in babyhood and cultivated in youth. It means dako gyud siya kay factor ang obedience nga ma-form ang karakter sa usa ka tawo. Gikan pa gyud sa babyhood. So kumbaga, Pastor, katoy imong ingon niya, parenthood, meaning wing, gikan sa balay gyud pagsugod ang obedience. Yes, correct. Kung sa imong panimalay, gi-cultivate na ang obedience sa mga bata, he will bring that to wherever he will go. Yes. Because sa mura kibalig sa kwan sa Ginoo sa iyang dako kay nga love sa tao ba. He let the parents first teach the child to obey them. Because in the end, when the child grows, that child will learn to obey his heavenly father. Dili na ang earthly father, kundi ang heavenly father. Tungod kay nagdako naman kita magunanan maguta ang bata di pa maguna kasabot pasagdi lang sa anak kay pagdako anak maihan naman nakasabot pero dili di ay. Dito day dapat mag-start ang teachings. Yes. Mao na ang uban mingon nga gahi kay kag ulo liwat kasi mong papa. Ingnon bata liwat kasi mong papa gahi kay kag ulo. That means ang papa wala nag-practice og obedience. Oh, okay. Or ang Makita sa anak. Pero usay ba nagyud pa bayay mga anak bisag usaog. Bisag ko mao gyapon. Di ba? Pero anyway, mas maayo gyud tong wise gyud tong magtudlo og obedience sa balay. Mo bitaw ng transformative years. I mean, formation years sa bata ang kadang first year niya hangtod sa 7 years. Kay diha tudloan ang iyang morals. Mo bitaw kabantay ta kung ang bata magbinuang. Unsay tanawon sa tao? Is may ginikanan. Parents, yes. Ano man, ay nana magyud nga. Why will it go back to the parents of that child or that individual? Kay kung unsa ang performance sa bata, it will reflect the parents. Yung unsa siya padako. Tama. So, ato, wing, okay. Mo siguro yung lokaya anak, wing. Ay, basig. Mingon liwat yung kasi mong mama.
taka pala. Okay, pero ito, Pastor, kaning, unsaon na to pagsumpay ng pagtuman o pagdawat sa panalangin sa Diyos? And we would like you to address that to our viewers, Yes. Pastor. Ang pagtuman o ang pagdawat. Pagdawat. Sa kasuguan sa Diyos. Kasuguan. Yes, ang pagtuman nato sa kasuguan sa Dios, that is also connected sa atong pagdawat sa iyang kasuguan. Is because basically unsa may atong i-obey kung walay Walay sugo. walay sugo. Correct. Sakto. So, Tara. ang girikanan mo nga di magsugo, wala gyud po i-obay sa... Bata. Oh. Sige, katulog ang bata Mao niya. yun di ay, no, nga mo reflect yun sa parents. Kanang Go, Pastor. sa akong pagbasa, if you're going to read ang book Patriarchs and Prophets gyapon sa Schools of the Prophets nga gitukod ni Elisha. Interesting gyud kayo kay sa mga bata pod nga ilang ginatudloan kanang murag gitawag to siya Schools of the Prophets tungod kay mao po na nga school ang gina-mold bitaw sa mga young people how nga mahimo silang magamit sa Ginoo. And you know, one thing gyud, number one gyud ang ilang ginatudlo sa mga bata is how to trust God. Kaya ngon ko no, sila no, kay naana ang ato ang pagtudlo bitaw nga sa basic gyud nato nga ginatudlo sa bata nga salig gyud ka. Siguro kita di na ta magduha-duha bitaw kung sa man tingog ba ni sa Ginoo ang ginasugo karon adto ka didto tabangit to. Usay kita magduha-duha pa ta tingog ba gyud to tabangan ba gyud nako dili inana ba. Lain pa, musadlain Pero sa ilaha mo nang murag grabe gyud ang ilahang training sa mga Israelites sa una tungod kay for them murag it is a priority gyud ang obedience sa unsay sugo sa Ginoo. Kay in the end pagdagko na nila they will be used by God. Mo nang dali ra kay sila gamiton sa Ginoo tungod kay they grew up with that mindset sa kuan. Yes, mga kapalagam. Thank you so much, Pastor. No? So, murabag na iyon nga, we have to train ourselves like soldiers. Correct. Obey first before you complain. Correct. Kay, kung nagsalig ta, mga kapaglaom sa naghatag sa ato sa sugo, mo-obey ta. Pero kung watay salig mo na maghimong yung tag-unsay atong gusto, buhaton. But if we trust God, we can learn to obey His commandments.